Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong article sa Abante TNT tungkol sa seguridad ni Senator Robin Padilla dahil may banta sa kanyang buhay na susunugin daw siya. Grabe, susunugin. Ito, ang title is Seguridad ni Robin Padilla Hinigpitan. Okay. Naka-red alert ang security ni Senator Robin Padilla matapos sumulpot ang online campaign para sunugin siya. Ani ni Padilla, matinding pagkabahala ang nararamdaman ng kanyang pamilya rito, lalo pat baka sakyan umano ito ng mga terorista. Ito ang sabi ng senador, nagkaroon ng paghihigpit ang aming mga pupuntahan at sa hanggang ngayon ay naka-red alert pa rin ang aking security dahil ang mga ganitong kampanya ayon sa kanila ay pakasakyan ng mga terorista. Naipalam na raw nila ito sa National Bureau of Investigation pero binitawan nila ang pagsasampa ng reklamo. Okay, mabuti naman. Walang pagsasampa ng reklamo. Ito ang sabi ng senador. Napagkasundoan na mag-file ng kaso ang aming pamilya sa mga nagpakalat at nagkampanya nito pero napagkasundoan ng pamilya na bitawan ang pagrereklamo ng cyber libel dahil hindi mainam na isang politiko ay magiging balat sibuyas. Lumabas ang mga event sa mayroong post sa Facebook. Ang title is Sunugin si Robin Padilla. Matapos ang naging pahayag niya na mangangamoy Duterte raw siya kahit siya ay sunugin. Malala ko yan eh. Bago mag-adjourn ang session ng 19th Congress, mga June pa, mga first or second week of June, nabanggit niya yan. Kasi pinagbibintangan si Robin Padilla na maka-Duterte. Siyempre, sabi niya, utang ko ang kalayaan ko kay PRRD. Kasi nakakulong siya sa Bilibid. Biruin mo yan. I don't know how many years, matagal yung sentensya niya. So doon na siya sa Bilibid. Biglang binigyan ng pardon ni Pangulong Duterte. So nagkaroon siya ng panibagong buhay. Naibalik ang kanyang mga karapatan, pati bumoto, pati magkandidato. O dahil sa ginawa ni PRRD, binigyan siya ng panibagong pag-asa sa buhay. Kahit ako, kung ako si Senator Robin Padilla, talagang gagawin ko ang lahat para masuklian ko yung utang na loob ko kay PRRD. So, masama ba yun? Number 1 senator siya. Ibig sabihin, maraming nagtiwala sa kanya. Ako nga, siya rin ang ibinoto ko, number 1 senator ko noong 2022. So, nang dahil sa kanyang pahayag na mangangamoy Duterte pa rin ako kahit sunugin niyo ako, nagsasabi lang siya ng totoo. Hindi siya plastic. Sinasabi niya na kahit anong mangyari, susuporta siya sa mga Duterte, lalo na sa impeachment ni VP Sara. Alangan naman na i-convict niya si VP Sara sa paratang na kung ano-ano. Naging makatotohanan lang. Dahil doon, yun na. Meron ng post, sunugin si Robin Padilla, na halos 40,000 ang nag-react. Okay, punta tayo sa isang article. Ano na siya? Nagpunta na siya sa NBI. Okay. Ito, Padilla 6 NBI help over viral satirical Facebook threat.
Grabe naman to. Okay, yan o. Senator Padilla raised alarm after a satirical Facebook event titled Burn Senator Rubin gained viral traction online, drawing nearly 40,000 responses. Padilla shared on social media that the event has deeply concerned his family. He revealed that his security detail has been placed on red alert over fears that the post could be exploited by potential terrorists. Okay, ito ang basa ko. So yung nag-post noon, ano lang yun? Siguro anti-Duterte yun. So sinakyan lang nila. But I believe na hindi naman nila actual susunugin siguro. Yan ang tingin ko. Kung sino man nag-post. Kailang ang mga terrorist, yan, yung talagang masasama, pwede nilang sakyan. Kaya mas mabuti yung ginawa niya na nag-red alert. Binabantayan na kung saan siya pumupunta para maiwasan yung ano. Mas mabuti yung ganyan, yung nag-iingat kaysa yung baliwalain mo, mamaya may nangyari, nasa huli palagi ang pagsisisi. So, yun, ang maganda dito, yung hindi na sila nag-file ng kaso. Kasi nga, i-compare natin si Senator Rizon Tiveros. Yung controversy na kinasasangkutan niya, yung kay Karen, nag-file ka agad sa NBI, reklamo, na posibleng masampahan ng cyber libel complaint ang mga vloggers. Nag-react si Senator Padilla. Sabi niya, nung kayo, freedom of expression, nakikinig kami sa inyo. Ngayon naman, kayo ang tinirada, nagsampa kayo ng kaso. You practice what you preach, sabi niya. Patama kay Kapolnya Senador. So, it's good. Wala nang kaso. Buti, na-alert ng NBI para maimbestigahan ito. Kailang walang kaso. Yun na lang. Ingat na lang. At tayo naman, mga nagmamahal sa mga Duterte, Senator Rubin, ipagdasal natin na ligtas siya sa kapahamakan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin ito sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapatayo ng mas maayos na tirahan ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan og sen o karon mag-atop na gid siya. Magdali-dali siya sa pag-atop kay kaulano namang gyud. Karon nindot na gid kaayo ang balay sa natabangan namo og pero human na gid siya sa pag-atop. Unang-una, nagpasalamat ko sa Ginoo ug sa nagatag og sin karon human gyud ang akong balay. Daghang salamat. Ay, pila naman ka katuig nga nakigpuyo lang sa imong amahan o ginahan? Napulo na. Napulo na katuig nga nakigpuyo lang ka. Nga naman nga karon pa man ka nakabalay nga napulo na katuig sa imong pagkigpuyo lang sa imong amahan o ginahan. Tungod sa kalisod. Wala ko nakabalay karon pa ko sa tagang ko tabang maong sin. Okay. Kung wala ang tabang sa sin, di pa ko makabalay tungod sa kalisod. Oo. Sa karon masalamat kay naman na gyud. Oo, so karon pa ka nakasukad sa sukad, ay pa kaig ka nakabalay. Nga naay tabang. Ay kung wala pang tabang dili pa ka kabalay. Di pa gyud makabalay. Oo. So salamat kayo ya. Salamat kayo. So
So nindot na gid kayo ang iyang balay. Yan ang